Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Elenita Kaskasan and Family, Regancho Family, Palangke Family, at Dorado Family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amalito Sevilla, Eduardo Ramirez, at Ronald Salamat. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat at Normita Luciano. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Condrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angeline Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, at Alicia. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalik kay Santa Maria. At siya'y naglihing nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, asihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayong magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayon, magsiupo muna sandali. At ang mamumuno po sa ating banal na pagmimisa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na
gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo. Ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Ako si Daniel ay nabagabag sa pangitain niyaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibugurang maraman ang kahulugan ng mga mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi. At kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ang sungay, ang mga likod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos.
Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan. Yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman. At maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong itutugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Ulitin po natin. Dakilain papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mabababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras.
Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling araw, pinakahuling araw, araw ng Sabado para sa tinatawag nating karaniwang panahon at sa kalendaryo, panliturhiya ng simbahan ay ito na po yung pinakahuli. Dahil mamaya, tatawid na tayo sa pagsisimula ng bago pong kalendaryo na pinasisimulan na tinatawag nating panahon ng Adbyento. Para lang sa kaalaman natin, no, mayroon 3 cycle. Cycle A, B, and C. Sa kasalukuyan, nasa cycle A tayo. So, mamaya, o pagsimula ng unang linggo ng Adbyento, papasok tayo sa cycle B. Ibig sabihin, yung gospel na babasahin natin ay pang cycle B. Meron lang tayong dalawang tinatawag na year 1 at year 2. So sa year 1, ang binabasa natin katulad ng narinig natin kay Propeta Daniel. So pagpasok natin ng cycle B, gagamitin natin yung pang year 2. Ang babasahin at maririnig ninyo sa susunod na taon ay aklat naman ng pahayag. Kaya kung makakapagsimba ka araw-araw, more or less, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, nakikinig ka ng mabuti sa bawat pagbasa sa tuwing dumadalo ng misa, malalaman mo na ang buong kwento, buong kasaysayan ng kaligtasan natin na naisulat sa Biblia. Ina po? Kaya dapat nagiging aware tayo unti-unti, lalo tigit sa liturhiya na dinadaluhan natin. Kasi ang panawagan nga sa atin, magkaroon tayo ng active participation. Bahagi yun na dapat na ginagawa natin. Hindi tayo miyembro lang, na uupo ka lang dyan, no? Katulad sa iba na hindi ka po pwedeng magbasa ng Biblia, makikinig ka lang sa kung ano sinasabi ng pastor o sinasabi ng kanilang mga leader. Atin, malaya para mas may kalayaan para mas malaki ang tsansa na mas mapalalim natin ang ating pananampalataya. Dahil ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa kung paano tayo nananalig, kung paano natin nikilala at tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya sa huling araw na ito, pakinggan natin muli at balikan ang mga huling mga sinabi ni Kristo sa atin sa buong linggong ito. Nung Lunes, sinabi sa atin ni Kristo sa pamamagitan po ng pagbibigay halimbawa doon sa isang babaeng balo. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Maalala niyo po, mayroon tayong tithing. Yung iba ang tawag pledge. Ito ay pagbabalik, pasasalamat, handog para sa bahagi yun, talagang obligado lahat na magbigay ayon sa estado ng buhay, ayon sa kanilang kakayahan. Mas pinuri ni Jesus yung babaeng balo kaysa doon sa mga mayayaman na malaki yung kanilang hulog, malaki yung kanilang donation, para sa paningin ng tao, malaki na. Pero kumpara sa ibinigay sa kanila ng Diyos, kakarampot lang. Hindi naman naging madamot ang Diyos, pero bakit tayo magdadamot? So, tingnan natin kung paano ba tayo nagbibigay para sa alay natin bilang pasasalamat sa Diyos. Hinaw? Okay. Nung Tuesday naman, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho
Walang ititira sa ibabaw ng kapwa bato. So, lahat ng sinasamba natin, lahat ng nilalagyan natin ng palamuti, pinagaganda natin, doon natin inuubos yung kayamanan, pera, oras. Mawawala lahat yan. Hinay-hinay lang. Yung masyado mong ina-attach yung iyong sarili. Kasi ito po, yung konteksto din, no? Yung templo, naging focus na sila sa itsura, ayos ng templo, ano yung mga diamante, ginto o mamahaling bagay ang ilalagay doon. Pero nakalimutan yung bakit nga ba mayroong templo. Noong Miyerkules naman, ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Pwede kang mahirapan, pero bawasan mo ang reklamo. Tiis-tiis pa. Hanggang kailan? Tiis lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero ang sabi din naman, sa pagtitiis natin, mayroong naghihintay na ginhawa. Tiis lang. Kasi minsan kapag ayaw na nating mahirapan, ayaw nating magtiis sa kung ano yung mayroon tayo, doon tayo umihiwalay sa Diyos. Nung Biyernes naman, Huwebes, sa pagdiriwang ng kapistahan ni Apostol San Andres, sabi niya, pinarinig sa atin yung pagtawag sa mga unang apat na alagad. Si Simon, si Andres, si Santiago at si Juan. At sinabi ni Kristo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. So mayroong nagbabago sa mga taong sumusunod kay Kristo dahil mayroong gagawin si Kristo sa buhay natin. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, tandaan ninyong mabuti. Sabi niya, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. May iwan ang salita, matutupad ang salita. At ngayon, sabi sa atin, para sa huling araw, kasi tayo po, papasok tayo sa panahon ng paghahanda. Pinaghahanda tayo. Pero baka magkaroon tayo ng kakaibang pag-unawa, pag-intindi, kung bakit sinasabing misunderstandings, na ang preparations ay panglabas. Kundi ang paghahanda ay yung atin pong kalooban. Kaya nga sabi ni Kristo, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Lahat ba ng ginagawa natin, sana gagawin pa, ay talagang magpalapit sa atin kay Kristo. Kasi baka mauwi sa wala at mabigo lang tayo at lalo tayong masasaktan pagdating ng araw kapag hindi natin o hindi tayo kinilala ng Diyos dahil hindi natin siya tinanggap at kinilala nung tayo po ay nabubuhay. Pinaghahanda niya tayo. Kaya kailangan natin itong gawin. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob,
pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aali ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaona. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. alay namin aming buhay. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo ang pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng napupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas sa panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumenyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ng Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, dorobur per auxilium.
Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Purihin ng Diyos magpakailanman. Purihin natin sa Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ng Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ng Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Solidad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod, at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ng mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo po ang lahat. Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-isa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. O mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi
ang kumakalinga, Reynang Ina, kaya naman mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako, Ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa. Mahal na ina, sa'yo ako umasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga, minamahal kong ina. Minamahal kong reyna, Maria Virgen Soledad. Magsilod po ang lahat. Panalangin para sa mahal na Birhen ng Soledad. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang nagmimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis ng dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko, at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na akong magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw.
O maluwalhating Birhen ng Solidad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal. Nasamahan ako sa debusyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Solidad, nagsusumamo kami, ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay, o pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig, bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig muna naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng ating puso, banggitin ang ating kahilingan sa pagdidebosyon na ito. Birhen ng Solidad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo po ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumuhod ang lahat.
Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami ng puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainamong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan. Sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay niabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, "Babae, haya ng iyong anak, anak, haya ng iyong ina." Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan, upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum
restet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio procedenti ab otro que comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prisitis ei, Omne delectamentum menseamentem. oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, et annus corporis et sanguinis tui, sacra mysterium venerari, ut redemptionis tuum fructum, in nobis sugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, berrus Deus et berrus homo, benedictum nomen Iesum, benedictum Correius sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Mania Mater
Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conceptio, benedicta eius gloriosa Sanctio, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus sponsus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis pilieve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ergo, advocata nostra, Ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et ia est tu benedictum fructum ventris tui, nobis quos hoc exilium ostende. O clement, o pia, adultis Virgo Maria. Pray for us, Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son.
grant that by her gracious intercession, in whom operation we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang umaga po. Good morning, Father. Nuestra Señora del Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora del Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag papabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay arin mo, nga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.